sa ating first Friday of September. Amen. Sino, ano naaalala nyo pag Burr? Diba? Sumisilip na si Jackie Chan. Sino Jackie? Jose Marie, ano ba yan, Chan? Oh. Jose Marie Chan ay sumisilip na sa ating mga bintana dahil it's Burr, nakaka-bless. Amen. So, glory to God. Tignan nga po natin yung ating mga katabi, nagagandahan at nagwagwapuhang mga kapatiran. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Baka hindi mo kilala yung katabi mo, alamin mo muna kung anong pangalan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ang saya sa presensya ni Lord. Amen po ba? Sino nag-i-enjoy sa presence ni Lord? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Napakabuti ng Panginoon. And tuloy na po natin. Manalangin mo po ulit tayo. Let's just commit our hearts before our God. Heavenly Father, we thank you for this opportunity, Panginoon, na sama-sama kami, Panginoon, to gather once again, Lord God, on a Friday, Lord. Despite the heavy or busy week, Lord, behind yung buong linggo, napaka-busy namin, pagod, Panginoon. But Father, we thank you for the divine enablement that you woke us up. And today, here we are. We want to give you glory. We want to worship you, Lord God. We want to lift up our lives before you because you deserve all our lives, all our worship, all our service, and all, Lord God, lahat ng mga gagawin pa namin ngayon. Lord, marami pong salamat at bilang iyong lingkod, itago mo ako sa iyong likuran. Hindi po ako magsasalita, kundi gamitin mo lang ako as instrument. I will be your mouthpiece and your words will come alive, O God. And your words, Lord God, will change our hearts, O God. Sweep us, Lord God, right now in this place, Lord God. Let your glorious presence, Lord God, be felt amongst us, be felt in this place, Lord God. Lord, we came here in a different state of heart, but we will leave this place empowered, strengthened, restored, Panginoon, and Lord, ready to do your will, O Lord God. Marami pong salamat sa oras pong ito, Panginoon. Ikaw po ang aming Lord God, wini-welcome sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu, have your way. Holy Spirit, we need you. Holy Spirit, this is your service. Holy Spirit, have your way. Marami pong salamat, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin in Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. And mga care group leaders, mga leaders po natin, I encourage you to intercede while I preach. Amen. Napakahalaga po ng ating mensahe ngayon. And walang kukurap, okay? Don't sleep, okay? Tignan mo yung katabi mo kung natutulog, kailangan gisingin mo kasi napakaganda ng mensahe ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Praise the Lord. Ready na po ba? Share. I-share nyo yung yung ating page para yung mga mahal nyo sa buhay, makapakinig at makita nila, maranasan nila kung ano yung mensahe sa araw na ito. Amen. Ang topic po natin is a lifestyle of witnessing. Ano yung lifestyle? So ano ang lifestyle? Last week, ang pinag-aralan po natin is choose life, choose Jesus. Amen. Dapat pinipili mo si Jesus sa buhay mo. Amen. Amen po ba? Kaya ang church natin sumisigaw ng Jesus because there is power in the name of Jesus. Kumanta tayo kanina, I speak the name of Jesus. So we believe in the powerful name of our Lord Jesus Christ, the only name that is given to us, amen, that gives life, that gives healing, that has a power. The name is Jesus. Amen. Hallelujah. Ano naman ang lifestyle? Lifestyle is the way in which a person lives. Amen. So, ano ang lifestyle? Ito yung the way you live. Lifestyle. Okay? Nauuso ngayon. Ano bang lifestyle nila? Bumili ng maraming mamahaling sasakyan. That's lifestyle. Alam mo yun, yung hindi ka kontento sa isa, may isa pa, lifestyle. Pagka nagustuhan mo yung mga kababaihan, mga shopaholic, pag nagustuhan nila ang magandang brand, lifestyle na nila. Kaya may mga, ngayon kasi
social media era. Aba, if-flex nila ang kanilang mga magagandang bag, if-flex nila pag ang hirap pronounce, Hermes, ganun. Ano pa, mga LV nila. That's lifestyle of luxurious living. Lifestyle, yung sanay ka sa, that's how you live. That's lifestyle. Pero hindi ko kayo ini-encourage to have a lifestyle of gumaya tayo sa mga ganong pangit na lifestyle. Amen po ba? So, lifestyle is the way in which a person lives. Teka lang muna, pause tayo. What is your lifestyle? Tingnan mo nga katabi mo, anong lifestyle mo? Kung mga kalalakihan, their lifestyle is to buy expensive shoes. Titignan mo yung bahay nila, punong-puno ng sapatos, lahat na ng brand, ng Adidas, ng Air Jordan, ano ba mga sapatos na, sino mahilig sa sapatos? Lifestyle of Imelda Marcos, sapatos daw. Are you with me? Lifestyle is the way a person live. Yung you cannot get out of it. Yun na yun yun ikaw. Yun yung lifestyle mo. Kung mahilig ka sa fashion, iba-iba yung mga nirarampa mong damit. Fashion, lifestyle, nagkakaintindihan tayo? Lifestyle is the way you live. Pag hindi ka ganun, hindi ikaw yun. Kasi sanay sila sa lifestyle mo. Pero kung nagbago ka na ng lifestyle dahil hindi maganda, noon ang lifestyle mo, litaw lagi ang lahat ng mga kababaihan, nung hindi ka pa Kristiyano, nililitaw mo lahat ng skin sa katawan mo, nagkakaintindihan. Pero ngayon nung naging Kristiyano ka, naisip mo, hindi pala tama, nailitaw ko lahat. Are you with me? So naging conservative ka ngayon, you covered yourself. Nagpalit ka ng lifestyle. Kasi alam mo, hindi nakakalugod kay Lord ang dati mong lifestyle. Nagkakaintindihan tayo? Lifestyle pwedeng mabago. Lalo na pag na-realize mong mali. Credit card ka ng credit card, mas malaki yung credit card mo kesa yung sahod mo, baguhin mo ang lifestyle mo. Are you with me? Babaguhin mo ang lifestyle na hindi maganda. Amen po ba? Pero si Lord ang babago sa'yo. Praise the Lord. Mapasakop ka, the Lord will change you. Okay. A lifestyle of witnessing Jesus. Amen. A lifestyle of witnessing Jesus. Demonstrate Christ-like love and virtue through your actions, serving others, and engaging in your community alongside sharing the gospel with your words and personal testimony. Ito ang topic natin. Yung lifestyle mo ngayon is mababago na. Dati chismosa ka. Hello, lahat na nangyayari sa paligid. Huy, alam mo ba? Nagkakape kayo. Huy, alam mo. Hello, kung ikaw ang lifestyle mo is, iba ka na ngayon, ang lifestyle mo is, halika kayo, kape-kape tayo, may share ako sa inyo. O kaya ang lifestyle mo, inuman. Kapag ka may inuman talaga naman, bangka ka sa inuman, kung ano-anong kinikwento mo. Pero ikaw ngayon, ang lifestyle mo na, hindi na inuman. Bre, hindi na ako umiinom, kape lang ako, kape. Sige, magkape tayo. At you will share. It's demonstrating a Christ-like love and virtue through your actions. Nakikita na sa'yo ngayon. Dati pala mura kayo ng lifestyle mo yata, bukang bibig mo, bulaklak. Ang bulaklak lang ng labi ko yun, pastora. Yun na nga, bulaklak na hindi maganda ang dating. Hello, why? Because you're opening your mouth and puno ka ng mga pagmumura. But I want you to know, when you change a lifestyle of witnessing Jesus, your actions full of love and virtue, amen, serving others, hindi yung inuuna mo yung sarili mo. Hello? Dapat inuuna mo ng ibang tao. Your actions changes. Your action changes when you have encountered Jesus in your life. Hindi na ako. Hindi na it's me, myself, and I. Sila na. Sige, okay lang po kahit maubusan ako. Sige lang po, kain muna kayo. Pagka
kainan. Unahin mo muna sila. Sige po, kain muna kayo. Wala, nauuna tayo. Ako nauuna. Pagkainan na, maya-maya, nakahilera na. Tumatakbo ako sa unahan. Di syempre, ay si pastora muna. O, diba? Pero sa totoo lang, mali. Dapat, unahin natin ang mga bisita. Tapos tayo ng mga leader, tsaka na lang tayo. Minsan, di, tayo pa yun. Sinisiguro ko na agad yung, ay, may paborito ko yun, doon ako. Hindi, no offense, pero ganun ako. Pagka nakita yung mata ko nag-twinkle na gusto ko yung pagkain na yun, takbo na agad ako, doon na ako. Are you with me? Pero mali pala, dapat let us serve others. O sino unang, sila muna yung bago muna, may duty muna, sila muna ang unang pakainin natin. Bakit? It's mapagpaubaya, mapagparaya. Nagkakaintindihan ba tayo? Amen. And engaging in your community alongside sharing the gospel with your words and personal testimony. So parang alam mo yon, you join, this is a community. Amen po ba? A loving community. Dapat nagmamahalan. Tignan mo ang katabi mo. Oh, babae sa babae, lalaki sa lalaki, dapat nagmamahalan tayo. Amen. This is a loving, engaging community. And as a community, we share the gospel. We share with the words, with our testimony. Binabago tayo ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Praise God. Nagkakaintindihan? Pwede ba baguhin natin lifestyle natin? Ang maging lifestyle natin is witnessing gospel to people. Amen. Di ba, brother? Di ba? Bagong lifestyle na ni brother. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Sino nagbabago ang lifestyle ngayon? Wow. Praise the Lord. Ano yung mga actions that demonstrate Christ-like living? Ano itong mga actions natin? Una, serve and love others. Paano mo nakiki-interact sa ibang tao? Meron ka bang pasensya? Meron ka bang with grace? Amen? Tapos may love ka na dinidisplay mo sa ibang tao. Hello? Baka mamaya hindi ka ganyan. Mainitin ang ulo mo. When you're serving, dapat may pasensya. Hello? Patience, grace, love. Makita yan when you serve others. Yan yung, ganun si Kristo. Hindi yung kung sino pa yung sila pa yung nag-uumpisa ng pangit na vibe, negative vibe. Halimbawa, pumipila ka, ang tagal-tagal naman ito, ang bagal-bagal, ano ba naman yan, nakakainis sila. Hello? Tapos malaman na, oy, si sister yun nung nandun sa, kung sino pa yung maingay si sister, nakita pa nila, ay, ahay! O, ang mahirap si pastora pa, daldal ako ng daldal, nakakainis, ganun, tapos bigla, hi, pastora. Ala, parang gusto ko itago yung sarili ko. Bakit? Kasi nakakahiya. Nagsasalita ako ng mapangit. Yung pala, nakikilala kung sino. Nakakaintindahan tayo. Makikita kung sino yung totoong Kristiyano kahit nasa ibang lugar. Amen. Kaya po, baguhin natin ang lifestyle natin. If you have nothing good to say, shut your mouth. Sabi ko, kung meron kang sasabihing pangit, ay kung wala kang sasabihing maganda, zip. Amen po ba? Ouchie. Kasi ganun din ako. Kaya nga magbago tayo. Pwede pa. May pagkakataon pang mabago. Amen po ba? Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon para tayo mabago. Amen. Amen po ba? Tabi-tabi po at tamaan, wag magagalit sa akin, magbago tayong lahat. Pati ako na nagsasalita sa inyo. Live with integrity. Cultivate a life of virtue that reflects the love and grace of God. So, mabuhay tayo ng may integrity. Bakit? Kailangan po ang buhay natin may virtue. Ibig sabihin, alam nila, Kristiyano ka, nire-reflect mo yung love of God. So, hindi nila kilala ang God, pero sa pamamagitan mo, nararanasan nila, nararamdaman nila, mahal sila ng Panginoon. There's something in us na sineshare natin and nararamdaman nila. Ano ang meron ka na wala sila? Anong meron ka? They want to know kung anong meron ka. May pagbabago sa'yo, kapatid. Sabi mo nga sa kapatid mo, may pagbabago. May nababago. May nababago. Amen po ba? Diba? Diba? Praise the Lord. Live with integrity. We have to cultivate a life of virtue that reflects the love and grace of God. Kailangan yun po yung makita sa atin. Tinitignan nila, may kakaiba. Amen.
Praise the Lord. O, ano to, reflection to para sa ating lahat, para alam natin. Kapag yung kapatiran, iba na yung attitude niya, re-remind natin, sis, brother, pinag-aralan natin, dapat i-reflect natin yung love ng Panginoon sa buhay natin. Magpaalalahanan tayo. Kasi nakakalimot din tayo, 'di ba? Paalalahanan tayo, pero wag tayong kumbaga, let's have this community that share and love one another. And number 3, anong gagawin mo? Share your story. Be prepared to share what God has done in your life and the hope you have because of Him. I-share mo, wag kang mapapagod i-share yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Kung ikaw ay dating may sakit, pinagaling ka ni Lord, share mo yung ginawa ni Lord. Dati kang may problema, depression, anxiety, tapos bigla kang pinalaya ng Panginoon, i-share mo. Kung ikaw, dati kang punong-puno ng bisyo, hindi mo alam kung anong gagawin mo, tubig mo na ang alak, o kaya sigarilyo, mula pa noon hanggang ngayon, tas binabago ka ng Panginoon. Are you with me? Share mo, alam mo, grabe yung himala ni Lord. Hindi ko talaga mabitawan ang bisyo ko, pero purihin ng Diyos, binago niya ako. Kaya ikaw, kaya ka din niyang baguhin. Amen! Kaya mong i-share. You will share your story. Hindi mo kayang i-share yung story ng iba. Ikaw mismo, kung paano ka binago ng Panginoon, you can share. Amen. 1 Corinthians 11 verse 1, ready, read. Imitate me, just I also imitate Christ. Sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Gayahan niyo ako habang ginagaya ko ang Panginoon. So, He's showing an example. So, kapag nabago na tayo ni Lord, nakikita na sa atin, we are good examples. Amen po ba? Nagiging example na tayo sa mga tao na nag-struggle, hindi nila kayang mabaguhin ang sarili nila, pero ikaw, binago ka ni Lord, i-share mo lang. Dati ako, ganyan din ako sa'yo. Ay nako, magagalitin ako. Ewan ko ba, sobra akong magagalitin. Na, kumbaga, kumukulo yung dugo ko at masarap kapag nasasabi ko yung sama ko ng loob na ilalabas ko, na isisigaw ko. Pero pagkatapos, wala lang. Diba? Ganun kayo, no? Yung mainitin ang ulo nyo, yung bibig mo, hindi mo mapigilan. Tapos pagka natapos na, parang walang nangyari. Tapos, parang nahimasmasan ka, tapos biglang, pero the damage has been done. Nakasabi ka na ng masasakit na salita. At sabi mo, kasi bugso lang naman ng damdamin ko, nilabas ko lang. But the damage has been done. Nasabi mo na lahat yung mga salita. Alam mo yun? So we ask for forgiveness and we ask God to change our lips na parang very quick in saying things that are not good. Amen. Lord, baguhin mo po ako. If I have nothing to say, zip my mouth. If I have nothing good to say, I'm gonna zip my mouth. Amen po ba? Nagkakaintindihan tayo? Imitate me as I imitate Christ. Pero pag nakita ka, kahit hindi sa Friday, ang ganda ng mga bukadura mo, ang hinahon mo pag Friday, maayos ka, tapos ibang araw, iba ka. Hello, hindi ganon. Sabi mo sa katabi mo, hindi ganon yon. Diba? Sasabihin nila, uy, pag Friday, ang lumanay mong magsalita. Pag Saturday hanggang Thursday, parang hindi ka, hello, nagkakaintindihan tayo. Nakaka-identify. Tama po ba? Bato-bato sa langit, tamaan, baguhin ni Lord. Amen. Kailangan lahat tayo magbago. Walang perfect na dito. Kaya nga, makinig kayo maigi. Lilinawin ko po. When you accept the Lord Jesus as your Lord and Savior, nag-umpisa na yung pagbabago sa atin. Pero araw-araw binabago pa tayo ni Lord. Hindi tayo natapos na, dapat perfect ka na. Hindi po walang perfect. Pero as we go through the process, ang salita ni Lord, binabago tayo araw-araw. Amen po ba? Araw-araw. Sabihin mo araw-araw. Amen. Matthew 5 verse 16, ready, read? Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Amen. Hayaan mo daw po na ang liwanag ng Panginoong Jesucristo makita sa inyo, magningning sa inyo. Praise God. Pag nakikita kayo, nalalangitan sila. Amen. There's something about
you na hindi nila kaya explain ang gaan ng buhay pag ikaw ang kasama. Hello? Hindi sila nabibigatan. Pagkasama ka, uy, answered prayer tayo lagi. Pagkasama ka namin. Anong sekreto? Kasama mo si Kristo. Amen. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Alam niyo yun? Kapag nakikita yung mga ginagawa nating mabuti, glory to God. Amen. Glory to God. Amen. Hindi glory sa'yo, ikaw ang gumawa. Hindi po, glory to God. Amen. Kapag may ginagawa kang maganda, nalulugod ang Panginoon kasi napupurihan ng Panginoon sa buhay mo. Amen po ba? Praise the Lord. Malinaw. 1 Peter 3:15, basahin po natin lahat. Ang topic pa rin po natin, lifestyle of witnessing. But in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have, but do this with gentleness and respect. Sa inyong puso, lagi kang handa na sumagot kapag tinatanong nila, ano namang meron dyan sa pag-a-attend mo na yan, ang gawain na yan? May nangyayari ba? Ay, opo. Grabe, binabago ako ni Lord. Binabago niya ako. Araw-araw, marami ako natututunan. So, you're ready to defend. You're ready to share kung anong natututunan mo sa gawain na to. Otherwise, kung wala ka natututunan, ba't ka pa nandito? Kasi may masarap na pagkain mamaya, hindi lang yun. Hello? Dapat, nandito ka kasi may nangyayari sa puso mo. Amen po ba? And you have to share the reason. Bawal po sa atin ang debate. We do not encourage debate. Huwag po tayong ma-debate. Huwag mo ipipilit sa kanila ang mga bagay. Kasi kahit nagsasalita ka lang ng malumanay, may tagos sa kanila. Bakit? Salita ni Lord yung sinishare mo. At ang salita ni Lord ay isang makapangyarihang tool. Sabi niya, isang espada na magkabilay talim, tumutusok, amen, sa kaibuturan ng puso ng tao, sa kasukasuan, amen, even to the dividing asunder of soul and spirits, bones and marrow, pati sa bone marrow, tumatagos ang salita ng Panginoon. Kaya powerful ang salita ni Lord. Hindi mo kailangan makidebate, hindi mo kailangan maging heated yung discussion mo. Hindi, talagang mali kayo, kami ang tama. Hindi kailangan tayong titaasan pa natin ang boses natin. We just share. Share with respect, with gentleness. Amen po ba? Nagkakaintindihan tayo? Hindi tayo yon yung mga nakikidebate. Hindi tayo yon yung mga nakikipagkuhaan ng salitaan. You might win the argument because of your voice, mataas ang boses mo, or magaling ang head knowledge mo, akala mo panalo ka sa argument, hindi mo naman nakuha yung puso ng tao, talo ka pa rin. Dapat sa argument, hindi tayo nakiki-argue, but we get the heart of the person when we share about the faith that we have in our heart. With gentleness and respect. Amen po ba? Nagkakaintindihan tayo? With gentleness and respect. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Basahin po natin Acts 1 verse 8. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Praise the Lord. Kapag tinanggap po natin ang Panginoong Hesus, meron tayong banal na spirito at yun ay kapangyarihan na napapasok sa atin na ikaw bilang mahiyain, hindi ka na mahiyain, you will be witnesses kahit saan ka pumunta. Ito na-mention Jerusalem because they are in that scenario. Nandun po sila sa Jerusalem. So sinabi, in Jerusalem, kung nasaan tayo, in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Ibig po sabihin, kahit saan ka pumunta, dala-dala mo sa puso mo and kaya mo siyang i-share kahit saan. Hindi ka pumipili ng lugar para ibahagi mo ang pananampalatayang meron ka. Lahat ng lugar pwede mong i-share.
Amen. Walang bakasyon-bakasyon. Amen. Si Sis Lucia, bakasyon, pero nagpipreach siya ng gospel dun sa pinupuntahan niya. Hindi siya, very private siya. Sinishare lang niya sa akin yung mga taong shineran niya. May namit po siyang photographer sa Paris. Yung photographer, nagpakuha siya, pero sinisharean niya ng gospel. Yung mga ganon, yung you meet someone and then you share the gospel to them. Sayang ang pagkakataon. Amen. Hindi mo na sila makikita pa eh. Pag nasa airport ka, bising-busy ka sa telepono mo, pero be sensitive naman, may katabi ka, share mo sa kanya. Amen. Kasi hindi mo alam, wag naman mangyari, pero halimbawa yung eroplano ay, alam mo yon, may nangyari sa inyo sa eroplano, pero napatanggap mo sa Panginoon yung tao. Are you with me? Diba? Kaya, everywhere we are, anywhere we go, meron tayong chance, binigyan tayo ng opportunity, witness. Amen. Sabi mo sa katabi mo, witness. Maging witness tayo. It's a lifestyle na gagawin mo. Dapat masanay ka. Sabi mo, masanay ka. Sanayin mo. Kapag hindi ka sanay kasi pahirapan to. Pag sinabi ko sa inyo, kami noon, we are together, tapos sasabihin, Sister Inel, umpisahan mo na. Pag sinabi ni Pastor Joel yon, kahit nahihiya ka, kailangan mo magsalita. Pero kapag, Pastor, hindi ako ready. Kailangan lagi kang ready. Sabi mo, always be ready. Always be prepared. Kaya pinag-aaralan po natin, paano mo i-share, ano yung mga verses na dapat mong sasabihin. Kailangan aralin natin yon. Kahit yung basic lang yon, we have to. Because anytime may opportunity, mabibigayan ka na opportunity, huhugutin mo na lang yung mga verses, yung mga nasa isip mo kung paano mo i-share. At saka may power ka. You have the power. The Holy Spirit is with you. God has empowered you para makapag-minister sa mga tao. Amen po ba? Mark 5:19. However, Jesus did not permit him, but said to him, "Go home to your friends and tell them what great things the Lord has done for you and how He has had compassion on you." Sabi ni Jesus, doon sa pinagaling niya, umuwi ka, sabihin mo sa iyong mga friends, go tell your friends, go tell your friends, and tell them what great things the Lord has done for you. Hindi niya sinabing tumahimik ka, zip, hindi. Go tell. Sabi mo, go tell. Sabi ni Lord, go and tell. Share. Ikwento mo. Overflow yung joy mo. Hello? Di ba pag nanalo ka ng raffle draw, shout out! Praise the Lord, nanalo ako! May milyones ka, nanalo ka. Nagpapasalamat ka. Ibino-broadcast mo. Higit pa sa nanalo ka ng milyon dito kapag nakilala mo ang Panginoon. You have the best miracle of all in your life when you encounter the Lord. So binago ka niya, pinagaling ka niya, ang dami niyang ginawa sa'yo, you have to go tell. Go tell. Hindi ka dapat tahimik. Amen. Go tell them what great things the Lord has done for you and how He had compassion on you. Praise the Lord. Nagkakaintindihan tayo. How to verbally share the gospel. How to verbally share the gospel. Or how to share the gospel, communicate with grace. Yung sinasabi ko, kapag nakikipagkwentuhan ka, huwag kang nagwi-win sa argument. Share with grace and respect. Be ready to give an answer. Kapag kinwestiyon ka, question and answer to. Paano ganito? Paano ganyan? Dinedebate ka nila. Be ready to give an answer. Ngayon, pag hindi mo masagot, I will go and ask my pastor and then I will come back to you. Ganon. Huwag kang mahihiya kapag hindi, tignan mo, hindi ka nakasagot. Sabi nung nakiki-argue sa'yo, panalo ako. Hindi. Hayaan mo, babalikan kita, kakausapin ko muna si pastor and tatanungin ko. Kasi hindi pa ako maalam. Diba? Hindi naman kailangang maalam tayo. Hindi naman kailangan. Yung basic lang na alam natin, God will change the heart of people na kinakausap natin. Amen po ba? You do your part, God will do the miraculous. You do your part, God will do the rest. Open your mouth, God will fill your mouth with the words. Amen.
Minsan nagugulat na lang ako kung ano mga nasasabi ko na si Lord ang nagpapaalala sa akin ng mga verses na hindi ko maalala. Amen. Encourage response. Oh, after you share the gospel, tanungin mo, handa ka na bang tanggapin ang Panginoon sa iyong puso bilang iyong Diyos at sariling tagapagligtas? May question po ba kayo? Gusto niyo po bang manalangin tayo? So yon, you have to ask them. And, kasi baka mamaya umiiyak na sila, nagsisisi na sila sa kasalanan nila, hindi mo pa sila tinatanong, gusto niyo po bang sumunod sa maiksing panalangin? Hindi niyo siya tinatanong, sabi niya, ganun, gusto na pala niyang tanggapin ng Panginoon. Amen. Minsan, hindi ka nagtatanong magtanong ka, naintindihan niyo po ba yung shinare ko po? Gusto niyo po bang tanggapin ng Panginoong Jesus sa buhay ninyo ngayon? Babaguhin niya kayo. Alam niyo yun? You ask. Kasi pag in-ask niyo, yes po, yes po. Naintindihan niyo po ba yung binahagi ko sa inyo? Malinaw ba? O gusto niyo pang i-explain ko pa lalo? Malinaw, sabi niya. Anong gagawin ko next? I-lead mo siya sa panalangin. So, simple lang po, how to share the gospel. You share it, you communicate. Sagutin nyo kung kaya nyo yung mga tanong nila. Pinipiloso po kayo. Sagutin nyo pa rin with grace. Amen? And hindi nyo alam, yung piloso po, siya pa yung grabe pala yung kaseryosohan niya sa Panginoon. Kung sino yung piloso po, seryoso pala sa Panginoon. Amen po ba? Nagkakaintindihan tayo. Meron pong elements to be effective witness. Ano po yung elements para, Pastora, natatakot ako, nahihiya ako, mahihiyain po talaga ako, hindi ko magagawa. You have to pray. Pag-pray natin yung mga tao. Pag-pray natin yung opportunity. Pastora, pag-pray mo ako, mag-share ako sa family gathering namin. Baback upan namin kayo sa prayer. Pastora, mag-meet lahat ng mga magkakapatid sa amin. Ipag-pray mo naman ako na lumakas ang loob ko para i-share ko ang gospel sa kanila. Lalo na kapag uuwi kayo ng Pilipinas. We will pray for you, but you pray as well. Amen. Ano pa susunod na gagawin natin para maging effective tayo? Community. Magkaroon tayo ng fellowship with other Christians. Kasi kung wala kang community, paano ka lalakas? Paano ka ma-encourage? Amen po ba? Kami, halimbawa sa hospital visitation, that's another community. It's a small community, pero napapractice pa namin yung pag-share ng gospel. Bakit? Kasi every Saturday, maya-maya, pagkasama ko, Edmund, ikaw naman ngayon. Magugulat si Edmund. Lalaki yan, so ikaw muna. So, kaya pagka nakasama kayo sa grupo ko, humanda kayo kasi minsan, ikaw na, sister, ikaw na. Nagugulat sila kasi biglaan. Pero syempre, gusto ko rin matutunan ninyo na ready kayo lagi when you share. And as a community, pinakinggan ko muna kapag pakiramdam ko okay na yung delivery niya, hindi na ako susundot. Ibig sabihin, hindi ko na i-follow up. Tama na. Pero pag napansin ko na medyo kulang pa yung pag-i-explain nila, papasok ako. Bakit? Training ground. Tinitrain natin ang isa't isa. We are a community, and as we have fellowship, we learn from one another. Amen po ba? Keep learning. Pinapakinggan ko yung pag-share ng iba. Kasi sabi ko, ang galing ng pag-share niya. Hindi ako ganun. May mga kapatiran tayo sa hospital na kasama natin. Gustong-gusto ko silang mag-explain ng G-bracelet kasi ang liwanag. Natutuwa ako. Hindi ako ganun. Mas magaling sila. So, alam mo, as we have community, we become better. Amen po ba? Huwag yung magko-community tayo, tapos tayo magchichismisan tayo. Huwag naman pong ganun. Dapat community tayo. We encourage growing one another. Amen po ba? So, our community should be a positive community. And let us learn how to become effective in ministering. Kapag may kilala tayo na, alam mo, natutuwa ako sa'yo, may gift ka of communication, turuan mo naman ako. Gano'n. Nag-aaral tayo sa isa't isa. Amen po ba? Praise the Lord. Fellowship with fellow believers, matututunan mo. Amen po ba?
Spiritual discipline. Alam niyo ang spiritual discipline? O alam niyo po bang spiritual discipline? Amen. Ano po ang spiritual discipline? Yung ating personal na pagbubulay-bulay ng salita ni Lord. Ano pa? Ang spiritual discipline is panalangin natin kapag walang nanunood sa atin. Yung spiritual discipline. Yung hindi ka lang gumagawa pag may taong nakamasid. Uy, wala na si pastora, bilis, gawin na natin. Hindi kahit wala si pastora, gawin ng tama. Hindi yung pag nakatalikod, nandiyan pa ba si pastora? Nandiyan pa ba si pastora? Pag umalis na si pastora, ay salamat, wala na si pastora. Hindi ganun. Hello? Nandiyan si pastor, wala si pastora. Yung spiritual discipline, tuloy-tuloy. Amen po ba? Natutuwa nga ako kahit wala ako. Nung 6 Fridays ba ako nawala? Nandito kayo kahit wala ako. Praise the Lord. Amen po ba? Salamat sa buhay ninyo. Kasi hindi naman ako ang may-ari ng church. Kumbaga, katiwala lang ako ni Lord. Aalis ako, hindi ibig sabihin, ayoko umattend kasi wala si pastora. Hindi kayo uma-attend sa akin. Uma-attend kayo sa gawain ng Panginoon. Amen. Spiritual discipline. Na alam mo na kapag Friday, kahit napuyat ka ng Thursday, kasi akala, bakasyon naman bukas, manunood ako hanggang madaling araw. Hello? Dapat may spiritual discipline ka din. Tabi-tabi po sa mga nagpupuyat ng Thursday. Depende kung anong pinagpupuyatan mo. Kung ang pinagpupuyatan mo is gawain ng Panginoon, okay lang. Pero pag ang pinagpupuyatan mo ibang bagay, tapos biglang ayaw mong gumising ng Friday morning, tapos sabi mo, di ba, may online naman, doon na lang ako sa online. Tabi-tabi po, wala akong pinapatamaan. I'm just telling spiritual discipline. Excuse naman po tayo kung may sakit tayo. Ano po, salamat may online. Pagka may sakit ka, may nararamdaman natin. Pero ikaw sa sarili mo, pag alam mo na, alam mo yun, hindi mo in-honor si Lord sa body mo kasi inabuso mo ang katawan mo, tapos hindi mo magawa yung mga spiritual discipline mo. Diba? Humingi tayo ng tawad kay Lord. How to become effective witness is when we have our own spiritual discipline. Kamusta po yung discipline natin? Hello po. How is your discipline? Tignan mo yung katabi mo, how is your spiritual discipline? How is your spiritual discipline? How? Tignan mo, titigan mo, kamusta ang spiritual discipline mo? Lalo na mag-asawa kayo, alam nyo kung sino ang disiplinado spiritually. Ikaw ang magpaalala sa misis mo. Or ikaw, misis, paalalahanan mo ang mister mo. Baka mamaya, hindi na siya, asawa, hindi ka na nagpe-pray Balita, parang hindi ka na nagbabasa ng Bible, lagi nang mainit ang ulo mo. O, di ba? May check and balance sa spiritual discipline natin. Are you with me? Amen po ba? Mahal nyo pa ba ako? Mahal ko pa kayo. Kaya ako tinuturuan kayo para magbago tayong lahat. Amen. Pati ako, may palya din ako sa spiritual discipline. And I'm still asking God to change me from glory to glory. Marami pa akong mga oras na nasasayang. Hindi pa ako disiplinado in so many ways. Number 4, reliance on the Holy Spirit. Let us rely on the Holy Spirit. After all is said and done, after we have spoken, we shared, bahala na ang Holy Spirit na kumilos dun sa tao. And even as we share, let's ask the Holy Spirit to guide us how we will say it. Alam niyo yun, nagpipray tayo sa banal na Espiritu. Holy Spirit, fill me, fill my lips, fill my mouth, fill my heart so that I know how to say it. And I say it with grace. Amen. Yan po yung ating gagawin. Hallelujah. Praise the Lord. Last few verses. Nagkakaintindihan po ba tayo? Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes. For the Jews first and also for the Greeks or the Gentiles. Makinig kayo maigi. Hindi tayo nahihiya, hindi tayo natatakot para ibahagi ang salita ng Diyos. Bakit? Tanging salita ng Panginoon ang babago sa buhay ng mga tao. Tanging salita ng Panginoon lamang ang pwedeng mag-ayos ng buhay ng lahat ng tao sa paligid natin. Irregardless kung ano sila, anong lahi sila, only the power of God can change their lives. So all we have to do, we are the mouthpiece. Sasabihin lang natin, huwag kayong matakot.
Bakit? Si Lord ang kikilos sa tao na yon. Ngayon, kapag di kayo pinansin, it's okay. Bakit? You've done your part. Pero, next please. Next. Share nyo ulit sa ibang tao till habang nag-share kayo, nagiging expert na kayo ng pag-share ninyo. At the same time, mas maraming binahagi na ng salita ni Lord, mas may chance, na may harvest. Kasi 10 ang siniran mo, isa lang ang naniwala. May isa kang harvest. Wala kang siniran, 0 ka pa din. Nagkakaintindihan tayo? Hindi ka nahihiya. Sino hindi mahiyain? Sino hindi mahiyain? O, sinong mahiyain? Mahiyain. Mahiyain. Pero pag ang gospel, hindi ka nahihiya. Amen. Hindi ka nahihiya. Amen. Hindi ka mahihiya. Nagkakaintindihan tayo? Hindi mo ikakahiya. Bakit? Ito ay kapangyarihan ng Diyos para baguhin ang mga tao. So, hindi ka nahihiya. Praise the Lord. Sabi mo sa katabi mo, hindi na ako mahiyain. Hindi na ako nahihiya. I-share ko na. I-share ko na. Hallelujah. Praise the Lord. I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation for everyone. Sabi mo, everyone. Walang tinatangi si Lord. Everyone who believes. Pag naniwala, salvation sa mga naniniwala. So, ang puhunan, faith. Faith. Kapag naniwala sila sa Panginoong Jesus, nanampalataya, that's faith, tinanggap nila sa puso nila ang Panginoong Jesus at na sariling tagapagligtas. Alam niyo po ba? That's the power. That's the greatest miracle of all. Ang tanggapin ng tao, ang Panginoong Jesus bilang kanilang Diyos at sariling tagapagligtas. Amen po ba? Hallelujah. And this church should be busy doon sa mandato ng Panginoon. Gagawin natin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Hindi tayo nahihiya, gagawin natin. Amen. Matthew 5 verse 13, believers are salt and light. You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing, but to be thrown out and trampled underfoot by men. So tayo po ay mga asin at ilaw ng sanlibutan, pero yung light nasa susunod na version pala. Salt lang ang nakuha ko. Sabi niya ganun, you are the salt of the earth. Tayong kumbaga, tayong asin. Amen. Tayong pampalasa. Tayo ang, nagpe-preserve. Bakit? Tayo po'y inilagay ng Panginoon dito para maging salt. Actually, when we pray for the land, we're praying for the land, we are the salt. We're preserving the land. And kapag ang salt daw, nawala na ng flavor, paano siya magsisison again? Wala nang lasa. So, itinatapon na lang. So, ikaw, kapag ikaw salt, pero wala ka ng silbi, wala ka ng lasa, wala na. So, kapag salt ka, maging maalat ka. Ibig sabihin, gampanan mo kung ano yung pagkatawag sa'yo bilang salt. Amen. So we are salt here. Dito sa lugar ng bansa na to na kinalalagyan natin, manatili tayong salt. Huwag mong sasayangin. Kumbaga, ikaw ay pinagpapalan ni Lord ang lugar na to dahil sa'yo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Blessing ang bansa na to sa atin, pero blessing din tayo sa bansang ito. Revelations 12. Nagkakaintindihan po ba tayo? Tapos na po ako. Tapos na po ako. Last verse na to. Pero, ang tanong, naintindihan niyo po ba yung lifestyle of witnessing? Are you ready na magbago ng lifestyle? Baguhin na natin yung mga pangit na lifestyle natin. This is a new lifestyle na gagawin po natin. Tuturuan ko po kayo ng bagong lifestyle. Anong bagong lifestyle? Witnessing. You will be witnesses. Amen. Saan ka man pumaroon. You will be witnesses dito sa bansang ito. Amen. Doon sa mga tahanang pinupuntahan ng mga kapatiran natin from Sitra, bawat bahay na pinapasok ninyo, amen, kayo po ay mga bearers ng presensya ng Panginoon. Amen. Kaya, kumbaga, gagamitin po tayong lahat ng Panginoon. Tumayo tayo lahat sa presensya ng Panginoon. Revelations 12 verse 11. Maiksi lang po tayo, pero ang tanong,
Handa ka bang magbago ng lifestyle mo? Handa ka bang magbago ng lifestyle mo? Amen. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to death. Sabing ganun dito, na overcome ang kaaway sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng word of their testimony. Kapatid, napaka-powerful ng testimony mo. Kapag sinishare mo sa mga tao yung nabagos na buhay mo, powerful. Hindi sila maniniwala kung hindi mo ikukwento ang tunay na nangyari sa buhay mo. Pero kapag niligtas ka ni Lord, binago ka ni Lord, kinikwento mo sa mga tao, you know what? Naniniwala sila. Lalo na pag kilala ka nila dati, ikaw yung dating ganito, tapos nabago ka, grabe, maniniwala sila. Kung kaya ni Lord baguhin itong tao na to, pati ako kayang baguhin ng Panginoon. And they are encouraged because of your testimony. And sabing ganun dito, they did not love their lives to death. Minsan, natitreten tayo. Pero will you be silent? Or you will still open your mouth and share ano yung dapat mong i-share? Hindi ka natatakot sa buhay na to because this life, this is temporary. Anytime mawawala tayo sa mundong ito. Anytime mamamatay tayo. Pero ang tanong, nagawa mo ba yung pinapagawa ng Panginoon sa'yo? Have you done your part? Is your lifestyle a lifestyle of witnessing? Or your lifestyle is a worldly lifestyle? How is your lifestyle, kapatid? Ikaw nakakaalam. Paano ka nabubuhay? What is your way? What is your practice of living? Are you still living the life na hindi Christ-like? Today, ito yung panawagan ng Panginoon. Be like Christ. In your manner of speaking, in your manner of thinking, in your walk, may you walk your talk, kapatid. Be Christ-like para makita ng buong mundo, hindi na ikaw ang nabubuhay sa iyong sarili, kundi ang Panginoon. I am crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life that I live ay ang buhay na binago ng Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kausapin po natin ang Panginoon. Lord, turuan mo po ako. Help me. Sige, kausapin natin ang Panginoon. Baguhin mo po yung lifestyle ko. Baguhin mo po ako, Panginoon. Baguhin mo mga pangit na nakikita ka pa sa akin, Panginoon. Surrender to God yung lifestyle na hindi nakakalugod sa Panginoon. Kung nakakapanakit pa tayo sa kapwa natin because of our sharpness ng pananalita. Ako, sharp din ako manalita. And maraming tao ako nasasaktan because of my sharp words. Hindi ko alam na nasasaktan ko na pala yung mga ibang tao. Minsan, I'm here in the pulpit at hindi ko namamalayan. May mga salita pala ako nababanggit and it is causing hurt sa ibang tao. And I ask for forgiveness to God as well because binabago pa rin ako ng Panginoon. And I want to be changed in this kind of lifestyle. Gusto ko po, baguhin din ako ng Panginoon as I speak. Ayoko din maging matalim yung aking pananalita because I want to live a life with grace, with respect, upang nai-encourage ko ang mga tao, hindi ko sila nasasaktan. Let's ask God for forgiveness if our lifestyle is not the way God wants us to live. Lord, patawarin mo po ako sa patuloy ko sa aking pagbibisyo, Panginoon. Lord, sa patuloy ko na pagpapatronize ng mga makamundong gawain. Patawarin mo po ako kung halimbawa kayo pa po ay nanunood ng mga malalaswang panuurin. We ask God for forgiveness. This should not be my lifestyle because this is not godly. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Whatever lifestyle na meron tayo, at ang hingin natin ngayon, that God will give us a lifestyle of witnessing.
Maging aware tayo, every corner na kinalalagyan natin, yung mata natin na nakatingin sa mga taong pinapakita ng Panginoon. That we will have a lifestyle of witnessing how good, how great God is in our lives. Binago niya tayo. Binabago pa niya tayo. Lord, sa'yo po kami nagpapasakop. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, Lord. Sige, kausapin natin ang Panginoon. Pabago tayo. Lord, baguhin mo ang aking puso. Thank you, Jesus. A lifestyle of forgiveness. Hindi na tayo yung taong napupuno tayo lagi ng sama ng loob. And let there be a lifestyle of love and care and respect. Magkaroon po tayo ng lifestyle na serving one another. That we will not look at ourselves over and above dun sa kapwa natin. Because magpapaubaya tayo. Iintindihin natin yung ating mga kapatirang mas mababa. At mag-extend pa tayo ng pangunawa sa kanila. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, kausapin niyo po ang Panginoon. Manalangin tayo. Heavenly Father, we thank you, Lord God, sa oras na to. After the word has been spoken, after the message has been delivered, O God, we pray, Lord, kasama ako, Panginoon. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng bagong lifestyle. Ang lifestyle na to ay maging witnesses, Panginoon, ng iyong mga salita. Saan man kami pumaroon, Panginoon. Baguhin mo po kami, Panginoon. Ang labi na to, hindi labi, Panginoon, para Lord, manakit. Ang labi na to hindi para magchismis, Panginoon. Ang labi na to hindi para, Lord God, Lord, magsinghal, makipag-away, Panginoon, at magsalita ng mga hindi maganda. Hayaan mo na ang labing ito ay labi, Panginoon, full of grace, full of love, Panginoon. Lord God, a lifestyle, Panginoon, na araw-araw, Panginoon, Lord God, binabago mo ako upang, Lord God, maging source ako ng encouragement, ng strength, Panginoon, ng pag-asa, ng positive vibes, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na nakakasalamuha ko, Panginoon. Lord, hindi ko kaya sa ganang akin. But I need you, Lord God, to change me, Panginoon. And thank you, Lord God, for this community, Lord. Turuan mo po kami bilang community, a community that loves, that cares, Panginoon, a community with genuine fellowship, Lord God, na Lord God, lumalaki man po kami, patuloy kami, Lord God, na makita namin ang bawat isa, Lord God, in the image and likeness of Christ, so that we will learn to love even the unlovable, Panginoon, Lord, because this is a loving community, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Teach us to have a spiritual discipline, hindi lamang tuwing Friday, but every day ng buhay namin, Lord God, na bibigyan ka namin ng kaluwalhatian. Lord, marami pong salamat, O Diyos. And we continue to rely on the power of the Holy Spirit to change us from glory to glory, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name we pray and we declare. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Bago po tayo dumako sa communion, makakaupo muna tayo. Tinatawagan